Midnight Man. Hi, Sir Mac. Just call me Vicky. Palayaw ko po talaga yan dito sa amin sa Antique. Pero Victor po talaga ang totoo kong pangalan. Sumulat ako sa inyo para ibahagi itong scary experience namin ng beshi ko. Tawagin na lang natin siyang si Annie. 2018 po ito nangyari. Nabuntis si Annie ng BF niya. Ang problema, walang balls yung lalaki. Nang iwan bigla sa ere, kaya na-depress yung beshi ko. Nagkulong sa apartment niya. Ayaw ding umuwi sa probinsya nila. Kasi baka raw matsugi siya ng papa niya. Ang ending, ako na lang yung sumama sa kanya sa apartment. Ayos na rin yun, kasi may libreng tirahan ako. Tulungan na lang kami sa gastos. Virtual assistant kasi si Annie. Ako naman ay kitchen staff sa isang restaurant. Sa mga unang buwan ay okay naman ang lahat, Sir Mac. Pero nung 5 buwan na ang dinadala ni Annie, ay tsaka nangyari itong bangungot na ito. Bandang 10 PM ito. Naglalakad ako galing work. Kakalabas ko pa lang noon sa restaurant na pinapasukan ko. Sa sidewalk ay may nakasalubong akong isang babae. Siguro mga nasa 35 years old. Payat at napakahaba ng buhok. Lagpas puwetan at itim na itim. Buhay na buhay talaga yung buhok niya kung titingnan. Nung una ay diretso lang naman ang lakad niya. Babaliwalain ko na lang din sana kasi hindi ko naman kilala. Pero nagulat ako. Nang magkasalubong na kasi kami ay bigla siyang napahinto. Tapos inamoy-amoy niya ako. Napahinto rin ako sa gulat. Tinanong ko siya kung anong problema niya. Pero hindi siya sumagot. Ang sabi lang niya ay, napakabango ng amoy na yon. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya. Wala naman kasi akong pabango nun. Amoy pawis pa ako. Kasi nga galing pa akong trabaho. Nagligpit ako ng kusina bago ako lumabas. Nawirduhan talaga ako doon kay ate. Kaya lumakad na ako. Nilingon ko siya. Nakita kong sinusundan niya ako ng tingin. Kaya pumara at sumakay na ako ng jeep. Kaso hindi naman nawala yung masama kong kutob. Kahit nakalayo na yung sasakyan. Feeling ko talaga ay nakasunod pa rin sa akin yung babae. Pilit ko na lang pinakalma ang sarili ko. Paano naman kasi niya ako masusundan? Wala naman siyang sasakyan. Wala ring nakasunod sa jeep na sinasakyan ko noon. Mga 10 minuto pa ay nakarating na ako at bumaba. Lakad ako agad palooban ng subdivision. Nanatili pa rin ang kaba ko. At yung kaba na yun ay naging takot nang makita ko ulit yung babaeng may mahabang buhok. Napahinto ako sa paglalakad nang magulat. Nakatitig pa rin sa akin yung babae. Nakatayo siya sa gilid ng isang saradong sari-sari store. Imposibleng maunahan niya ako ron. Kaya alam kong hindi siya ordinaryong tao. Karipas takbo na agad ako. Talagang tinodo ko yung bilis. Parang nawala lahat ng pagod ko galing sa trabaho. Ang akin lang ay makarating na agad ako. Ilang sandali pa ay narating ko na nga yung apartment. Dali-dali akong pumasok. Nilako yung pinto. Tapos sumandal ako ron. Nakita ko si Annie. Lumabas siya sa kwarto niya. Tinanong niya ako kung hinabol daw ba ako ng ipis na halimaw. Naestatwa ako nang makita siya, Sir Mac. May nag-click kasing posibilidad sa utak ko. Hindi kaya aswang yung humabol sa akin
At ang sinasabi niyang mabangong amoy ay amoy ng isang buntis. Buntis na kasama ko sa bahay. Hindi ko sinagot si Annie. Dali-dali muna akong kumilos para isarado lahat ng mga bintana. Pati mga bintana sa 2 kwarto ay sinarado ko rin. Nang matapos ay tinanong ako ulit ni Annie kung anong problema. Kita kong pati siya ay natatakot na rin sa ikinikilos ko. Dinala ko siya sa kwarto niya. Doon ko na sinabi sa kanya ang nangyari. Posibleng may aswang na pumunterya sa kanya. Hindi pa man kami natatapos sa pag-uusap ay bigla nang may kumatok sa pinto. Natahimik kami. Sabi ko sa kanya huwag pagbuksan yung kumakatok. Ba't naman kasi kakatok yon may doorbell naman. Kaya kinutuban ako agad na yung babae na yon. Nanatili lang kami sa kwarto ni Annie. Natigil ang pagkatok. Tahimik kaming dalawa. Nakikiramdam lang ako. Alerto kung anumang mangyayari. Nanatiling tahimik ang paligid makalipas ang ilang minuto. Pero ayoko pa rin makampante. Hanggang sa nagulat na lang ako nang mapasigaw si Annie. Tinuro niya ang bintana. Tumingin ako ron, Sir Mac. Ako man ay napasigaw din sa nakita. May mga buhok na lumusot sa gilid-gilid ng bintana. Gumagalaw ang mga yon. Unti-unting gumagapang papunta sa kama. Mabilis kong pinatayo si Annie. Inalalayan ko siya papuntang kusina. Pagkatapos doon ay kinuha ko yung lagayan ng asin. Hindi ko alam kung totoo ba yung sabi sa mga alamat. Asin nga raw ang pangontra sa mga aswang. Mabilis akong bumalik sa kwarto at sinabuyan ko ng asin yung bintana. Agad ay pumailan lang ang napakalakas na sigaw ng isang babae. Parang nasasaktan. Nakakabingi talaga, Sir Mac. Mabilis ding umatras yung mga buhok sa bintana bago nawala. Pero alam kong hindi pa tapos yung aswang. Mabilis akong bumalik sa kusina. Sinabuyan ko ng asin yung bintana ron. Pagkatapos ay sinunod ko ang mga bintana sa sala at sa isa pang kwarto. Pati pinto ay sinabuyan ko rin yung mga siwang. Ramdam kong may umaali-aligid pa rin sa amin sa labas. Kaya tumawag na ako sa barangay. Nagpapunta ako ng mga tanod. Ilang minuto pa ay gumaan na pareho ang pakiramdam namin ni Annie. Hindi nagtagal ay may nag-doorbell na nga. Doon ko na binuksan ang pinto. Nakita kong nakatayo sa labas ang isang matandang tanod. Siguro nasa mga 50 anyos na si Manong. Pansin kong lumiligid ang mga mata niya. Alam kong sinusuri ng tingin niya ang paligid. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Hindi ko sigurado kung maniniwala siya na may aswang na nanggugulo sa amin. Kaya ang sinabi ko lang ay mukhang may akyat bahay na gustong pumasok. Sandaling natahimik yung tanod. Pagkatapos ay sinabihan niya akong magsabi ng totoo. Kung may aswang daw bang umaali-aligid sa apartment ay sabihin ko raw. Napansin daw kasi niya ang mga asin sa may pinto at bintana ng sala. Meron pang buntis sa loob ng bahay. Kaya kinutuban siya agad. Doon na namin sinabi ni Annie ang totoo. Meron ngang nanggulo na aswang na gumagamit ng buhok. Doon ay pinayuhan niya kami ng maglagay ng bawang at asin sa mga pinto, bintana at bakuran para hindi yon makalapit. Rorondahan na rin daw niya ang bandang apartment kada gabi para sigurado. Awa ng Diyos ay hindi na nakapanggulo ulit yung aswang. Umuwi na rin si Annie sa kanila para masiguro ang kaligtasan ng dinadala niya. At makalipas ang ilang buwan, ay maayos namang nakapanganak ang besye ko. Siyempre, ninang ang lola niyo.
Kumusta, Boss Mac? Tawagin niyo na lang akong DJ. Supervisor ako ngayon sa isang opisina dito sa Gapo. Isa po akong tomboy. Kilos at bihis lalaki po talaga. At itong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa sinapit ng babaeng napupusuan ko. Siya po si Pia. Magkaibigan na kami since high school. Pero hindi na ako umamin sa kanya. Straight kasi talaga si Pia. Kaya mas pinahalagahan ko na lang yung friendship namin. Ayos naman, kasi nanatili kaming close friends. Hanggang sa makapagtapos na kami ng college at nakapasok sa parehong kumpanya. 2017, biglang nagkaroon ng BF si Pia. Hindi ko inasahan yon, kasi wala naman siyang nababanggit. Madalas naman kaming magkausap at magkasama. Magkatrabaho nga kasi kami. Pinakilala naman niya sa akin yung guy. Tawagin na lang natin siyang Jim. Boss Mac, unang kita ko pa lang sa mokong na yon ay hindi na maganda ang kutob ko. At hindi yon dahil sa nagsiselos ako. Nagselos na ako dati sa mga ex ni Pia. Hindi naman ganoon ang kutob ko. Ang naramdaman ko kasi noon, parang may hindi magandang binabalak ang taong yon. Kaya naman lagi kong pasimpleng ina-update si Pia kung kumusta na siya. Nung una ay mukha naman siyang maayos at masaya. Pero makalipas ang halos 3 buwan ay may napapansin na akong mga pagbabago sa kanya. Madalas siyang napapatulala kahit habang nasa trabaho. Madalas nga siyang nasasabaw ng manager namin noon. Kapag naman tinatanong kung anong problema, hindi rin naman nagsasabi. Hindi ko ugaling mamilit na pagsalitain ng isang tao. Kaya inobserbahan ko na lang siya ng palihim. Lumipas pa ang ilang araw. Napapansin ko na rin na laging namumutla si Pia. Nangingitim na rin ang mga kuko at labi niya. Lumalala ang pagiging tulala. Kapag nga tinatawag, minsan ay nagugulat pa. Tumindi ang pag-aalala ko. Pinilit ko na siyang konti na magsalita. Pero hindi pa rin talaga siya nagsasabi. Hanggang sa hindi na siya pumasok sa trabaho. Tinatanong ako ng manager namin. Pero wala naman akong masagot. Tinawagan at chinat ko siya nun. Pero hindi naman siya sumasagot o nagre-reply. Doon ko na naisip na puntahan siya sa apartment nila ni Jim. Mag-aalas 7 na nang makarating ako sa harap ng apartment. Tinatawagan ko pa rin si Pia noon. Pero hindi pa rin siya sumasagot. Nag-doorbell ako at kumatok. Hindi rin ako pinagbuksan. Naisip kong baka walang tao. Kasi patay ang mga ilaw sa loob. Aalis na lang sana ako pero sinubukan ko muna ang mag-doorknob. Bumukas ang pinto. Napalunok ako ng laway. Agad kasi akong dinamba ng napakasamang kutob. Sumilip ako. Madilim nga sa loob. Pero napansin kong medyo mabaho. Hindi ko nga lang matukoy kung ano yung amoy. Nahanap ko ang switch ng ilaw sa gilid ng pinto. Binuksan ko yung ilaw. Nagulat ako. Kasi bakante yung sala. Ibig sabihin, walang anumang gamit gaya ng sofa, lamisita, at lagayan ng TV. Pero napakadumi. Maalikabok. Para bang hindi yon nalinisan sa matagal na panahon. Napansin ko rin may mga mantsa sa sahig at mga dingding. Kulay brown at itim. Mukhang doon galing ang kung anong mabaho. Nagtaka ko. Kasi malinis na tao si Pia. Hindi siya makakatiis sa ganung lugar. Tinawag ko si Pia. Walang sumagot. Lumakad ako. May nakita akong pinto na nakabukas ng bahagya. Sumilip ako doon. Madilim sa loob.
Hinanap ko ang switch at sinindihan ko ang ilaw. Boss Mac, halos malaglag ang pangako sa nakita. Gaya sa sala ay wala pa rin kahit anong gamit sa kwarto. Maski kama o cabinet ay wala. Maalikabok din at may mga mantsa sa sahig at dingding. Ang pinagkaiba lang, may nakaguhit na kung anong simbolo sa gitna ng sahig. Bilog na may pentagram. Sa gitna naman ng marka ay nakahiga si Pia. Nakadipa at walang anumang damit. Marami siyang sugat sa buong katawan. Mga maninipis at mabababaw na sugat pero may nakaguhit na kung ano-anong mga simbolo. Meron sa muka, sa braso, sa dibdib, sa tiyan, sa hita sa binti, at kahit sa maselang bahagi. Dilat din po si Pia. Pero tulala pa rin. Taranta akong tumawag ng ambulansya at pulis, Boss Mac. Palingon-lingon din ako. Kasi hindi ko pa nakikita si Jim. Pero palagay ko ay nasa paligid lang siya. Hindi ko nga lang alam kung nasa loob o labas ba ng apartment. Hindi ako mapalagay habang hinihintay ang mga pulis. Kaya kumilos na ako. Maingat kong sinuyod ang unit na yon. Nakarating ako sa may kusina. Wala pa rin akong nakitang anumang gamit doon. Puro alikabok at mga mantsa pa rin. Lumakad ako. Nananayo na ang lahat ng mga balahibo ko noon dahil sa kaba at kilabot. Napansin ko ang isa pang pinto. Nakasarado po yun. Kumatok ako doon. Walang sumagot. Pinihit ko yung doorknob. Gaya sa kabilang kwarto ay madilim din doon. Taranta ngunit maingat kong hinanap ang switch ng ilaw. Binuksan ko ang ilaw. Boss Mac, agad akong napasigaw ng ubod lakas. Halos mawasak na talaga yung lalamunan ko. Halos kumalas na kasi ang kaluluwa ko sa nakita. Si Jim. Nakabigti. Wala rin siyang anumang damit. Napakarami ring sugat-sugat na marka sa buong niyang katawan. Napakalapad ng kanyang ngiti. Pagkarating ng mga pulis ay agad naming sinugod sa ospital si Pia. Tinanong din nila ako. Sinabi ko lang sa kanila yung mga kinuwento ko rito sa inyo. Nag-imbestiga sila. Misteryosong wala silang mahukay na kahit anong impormasyon tungkol kay Jim. Hindi nila alam kung sino yung tao. Hindi rin matukoy kung saan siya galing. Si Pia naman po ay naratay sa ospital ng mga ilang araw. Naghintay din kami na makapagsalita siya ng maayos. Tulala pa rin kasi talaga siya noon, Boss Mac. Ang kaso nga lang hindi siya nakasurvive. Tuluyan ding pumanaw ang kaibigan ko makalipas ang mahigit 1 linggo. Nakakalungkot. Kasi hanggang ngayon, talagang wala kaming mahugot na paliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Hello po sa inyo, Sir Mac. Just call me Hannah na lang po. 27 years old. Taga rito ako sa Ilocos Sur. Share ko lang sana yung nangyari nang bumili kami ng bahay. Year 2023 lang po ito. Bago pa lang po talaga. Kaya sariwa pa sa alaala ko yung experience na yon. Nakahanap kami ng property seller ni na mama at papa. Pero syempre, bago mag-close deal, kailangan muna naming makita yung mismong bahay. Busy si na mama at papa. Kaya ako yung pinapunta nila para unang tingnan ng property.
Nakipag-communicate lang ako doon sa ahente para masamahan ako. Pangalanan na lang natin siyang si Ate May. Hapon nang makarating kami ni Ate May sa property. Mga past 5 p.m. Galing pa kasi akong trabaho nun. Sa unang tingin ay napawaw ako agad. Malaki kasi yung buong bahay. Magara din kung titingnan. Sabi ni Ate May ay isang retiradong sundalo raw ang may-ari nun. Pumasok kami sa gate. Pinasadahan ko ng tingin yung bahay mula sa loob ng gate. Maayos ang bakuran. May konting puno sa loob at may mga bulaklak. Tumingala ako. Nagtaka ako. Kasi napapansin kong gumagalaw yung kortina ng isa sa mga bintana. Sarado naman yung bintana na yon. Kaya imposibleng nahanginan lang. Napakurap ako. Hindi na yun gumagalaw. Naisip kong baka namalikmata lang ako. Tumuloy kami sa harap ng main door at pumasok kami ron. Fully furnished ang bahay. Kaya may nakita akong mga gamit. Malinis at maganda talaga kung titignan, Sir Mac. Ang pinagtataka ko lang, kakaiba yung katahimikan. Pagpasok namin doon ay sobrang tahimik po talaga. Hindi na dinig kahit yung mga nagdaraang pedicab sa labas. Hindi lang yun simpleng soundproofing. Nakakabingi kasi yung katahimikan. Lumakad kami sa loob. Medyo kabado ako pero sinantabi ko. Baka nga naman kasi naninibago lang ako. Tumingin-tingin pa ako sa loob. Wala naman akong nakitang mali. Umakyat kami sa second floor. Ganoon din. Napakalinis talaga ng buong bahay. Hanggang sa makarating kami sa pasilyong may mga saradong pinto. Mga bedroom. Lumapit ako sa isa sa mga yon. Pinabuksan ko kay Ate May. Kasi nasa kanya yung susi. Sumilip ako. Wala pa rin akong makitang mali. Kaya pumasok ako sa kwarto na yon. Tumayo lang si Ate May sa labas ng pinto. Sir Mac, nang nasa loob na ako ng kwarto ay natigilan ako. Bigla kasing kumabog ang dibdib ko. Napagtanto ko na yon ang kwarto kung saan nakita kong gumagalaw ang kortina. Nagsitayuan ang balahibo ko. Humarap ako ulit sa pinto para sana lumabas. Pero bago pa man ako makahakbang, ay naramdaman kong merong dumaang hangin sa akin. Pagkatapos ay bigla na lang nagsara ng pabalagbagang pinto. Nataranta ako. Sinubukan kong buksan ang pinto pero ayaw. Kinalampag ko yon. Dinig kong natataranta rin si Ate May sa labas. Hindi rin daw niya mabuksan ang pinto. Ilang sandali pa ay nandyan na naman yung kakaibang katahimikan. Nabibingin na naman ako. Nararamdaman kong kinakalabog ni Ate May ang pinto. Pero hindi ko na siya marinig. Hanggang sa narinig ko na lang na may umiiyak. Napahinto ako. Nakaharap pa rin ako sa pinto. Nakiramdam ako at pinakinggan ko yung iyak. Napansin kong iyak yon ng isang lalaki. Pero hindi brusko. Sa palagay ko ay boses ng isang Eva sa katawan ng isang Adan. Natukoy ko ring galing lang yon sa loob ng kwarto. Lumingon ako. Wala pa ring tao. Pero may nakita akong nakabalandra sa ibabaw ng kama. Dinig ko pa rin yung iyak. Natatakot ako. Pero dahil hindi ko naman mabuksan yung pinto, lumapit na lang ako sa may kama. Naisip ko kasing baka may makatulong doon para makalabas ako. Nanginginig kong tiningnan yung nakabalandra sa kama. Pero hindi ko muna hinawakan. Nalaman kong isa pala yung gown. Kulay light blue.
Hawig nung gown ni Cinderella. Napansin ko rin may malalaking mga punit-punit yung gown. Punit na halatang sinadya. Nagpatuloy ang pag-iyak. Unti-unti yung sinabayan ng mga salita. Nilakasan kong lalo ang loob ko. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya sa akin. Anong maitutulong ko. Pero hindi siya sumagot. Ang sabi niya lang ay, "Sorry Papa, sorry kung disappointment ako para sa inyo." Halos himatayin na ako noon sa takot. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nilakasan ko ulit ang loob ko, Sir Mac. Hinawakan ko yung gown. Baka may makatulong sa akin doon. Doon ay nagulantang ako. Meron kasing biglang nag-flash sa utak ko. Napaatras ako pabalik sa pinto. Napaupo ako doon. Hinawakan ko ng madiin ang magkabilang gilid ng ulo ko. Napapikit ako. Impit din akong napadaing sa sakit. Lumakas ang iyak na naririnig ko. Pakiramdam ko noon ay talagang hinahalukay na noon ang magkabilang tenga ko. Ilang sandali pa ay dumilat ako. Nagangat ako ng tingin. Nakita ko ang isang lalaki. Siguro mga nasa 18 o 19 years old. Payat at mahaba ang buhok. Yung buhok niya ay hinihila ng isang lalaking bato-bato ang katawan. Nagsisigawan sila. Tinulak ng maskuladong lalaki yung binata. Napabalandra siya sa sahig. Sunod ay nakita kong pinagpupunit ng maskuladong lalaki yung gown. Doon tumodo ang iyak noong binata. Napahawak siya sa kanyang tatay. Dumilim ang paningin ko. Sumakit ang ulo ko. Napadaing na naman ako at napapikit. Muli kong narinig ang pag-iyak. Wala na yung sigawan. Makalipas ang ilang sandali ay natahimik na ang paligid. Bumalik yung nakakabinging katahimikan. Hindi muna ako agad dumilat. Nakiramdam muna ako. Ramdam ko ang pangangalampag ni Ate May sa labas ng pinto. Nang hindi ko na talaga marinig yung iyak, ay dumilat na ako. Sir Mac, ubod lakas akong napasigaw. Yung binata. Nakita kong nakabigte sa may bintana. Suot niya yung punit-punit na gown. Sinubukan ko ulit ang pinto. Bumukas. Taranta akong lumabas. Hinila ko si Ate May at dire-diretso kaming lumabas sa bahay na yon. Kinuwento ko kay Ate May ang nangyari. Hindi rin niya sigurado kung sino ang mag-ama na nakita ko. Wala naman daw kasi siyang narinig na ganong history sa bahay na yon. Sabi ko naman, baka sadyang inilihim para maibenta yung bahay. At siguro rin, yung mag-ama na nakita ko ay yung sundalong may-ari ng bahay. At ang sarili niyang anak.